Tahasang ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang nalalaman hinggil sa umano'y nakukuha ng mamambabatas mula sa mga ayuda program ng pamahalaan na dapat sanay sa taong bayan mapunta. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga reliable, very reliable na sources, talagang totoo naman. Meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker. Si Speaker na naman, nabanggit nga pala si Speaker. Alam niyo mga boss, itong si Speaker ay ngayon pa lang ay panalong-panalo na itong buang na ito. Gago! Dahil yung kanyang mga kalaban abay parang inihiban at nabura doon sa kumilik mga lods, no? At siya na lang ang nag-iisang tumatakbong kongresista sa kanilang distrito. Grabe mga boss. Gago! Kakaiba itong si Tambaluslos. Kakaiba yung kanyang galawan. Every congressman gets 777, 7 million AIX or AKAP. Nako, yung AKAP naman, alam nyo ba mga boss kung sino yung may idea na yan? Pakinggan natin at kilalanin din ninyo kung sino nga ba ito. Alam ko kilala ninyo ito. Ako po ay nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Gago! Grabe. Ang gagaling talaga ng mga congressman ngayon mga boss. Million na MAIP and 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Dismayado ang alkalde ng Baguio dahil aniya lumalabas pa na tila galing mismo sa sariling pera ng mga mambabatas ang ayudang ipinamimigay sa mga tao. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say for AIX or AKAP, dapat. Yung iba nga na namumudmud ng ayuda, nandun nakalagay yung pangalan ng congressman na yan, na hindi ko lang banggitin muna yung kanyang pangalan dahil baka mapahiya, no? Itong congressman na ito na talaga namang iwas na naman sa kanyang mga binabatong issue ngayon, no? Yan, social welfare, yung MAIP, DOH yan. Tapos yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Sinabi rin ng alkalde na hindi naman trabaho ng mga mambabatas ang mamigay ng ayuda, kundi ang gumawa ng batas. Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Nako. Grabe, no? Mabilis pala sa tong mga kongresista na to, no? Gago! Mabilis sa sa lapi. Grabe. Hindi rin nyo yung baunin sa hukay yung mga ari-arian nyo. Tandaan nyo yan. Gago! Hindi pa yon. Meron pa rin silang pork barrel. Nako. Sa mga pondo ng DPWH. Meron din sila sa pondo ng DA. Meron din sila pondo sa education. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Gayunpaman, naniniwala si Magalong na hindi lahat ng mga mambabatas ay tiwali, ngunit kailangan pa rin aniya na bigyang meron din naman na matitino, no? At meron din naman na talaga namang ang kapal na ng kanilang kaliskis. Gago! Hindi na kayang dihain o kikilin. Talaga namang mapudpud na lang yung kikil mo pag anuhin mo yung kanilang balat. Sobrang kapal na. Pansin ang pangangailangan ng LGU. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mambabatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empowered ang local government. Lagi na lang,
Pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the government, local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa yan sa mga dapat mo bigyan, yung appropriate na funding. Dapat pamarisan itong si Mayor Magalong, mga lods, no? Yung iba pang opisyal natin na alam nila yung mga katiwaliang nangyayari sa kanilang kanya-kanyang distrito o lugar ba, mga boss, para hindi na mapamarisan pa ng iba ang mga naibulgar nilang mga tiwaling opisyal. Pa ni Magalong sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Finance upang linawin ang tungkol sa pondong dapat sanay nakalaan sa LGU. We already wrote the Department of Finance na kung pwede magkaroon ng dialogue para malaman namin ano ba talaga ang kwentahan. Kasi feeling namin na short-change kami. We're not receiving the full 40%. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.